Malalim na ang gabi nang umakyat sa silid si Cedric. At gaya ng nakagawian na niya, sumilip muna siya sa silid ng bata bago dumiretso sa sariling silid. Napangiti siya at napasandal sa gilid ng pinto nang makitang nakayakap ang bata kay Micah habang natutulog. Sa sandaling panahon kasi ay nakuha agad ni Micah ang loob ng bata. Dahan-dahan siyang lumapit at sa kanya inayos ang pagkakakumot ng dalawa. Aktong hahalik siya sa pisngi ni Miggy nang gumalaw si Micah at inilapit ang mukha sa bata. Kaya imbes na si Miggy, si Micah ang nadampian niya ng halik sa labi. Mabuti na lamang at hindi ito nagising. Agad na napalayo si Cedric at napahawak sa kumakabog ng dibdib. Tila nawala ang kalasingan niya sa nangyari. Nakauwang ang mga labi na napatitig siya sa dalaga, sabay na pabuga ng hangin. At bago pa magising si Micah, maingat siyang lumabas ng silid. Hindi mapakali si Cedric nang makarating sa silid niya. Parang sira na naglakad siya ng pabalik-balik sa harapan ng salamin. May kung anong tukso kasi na nagtutulak sa kanyang bumalik at muling halikan ng dalaga. No, hindi pwede. Mariing saway niya sa sarili. Nagtututwas na siya nang muling nag-flashback sa isipan niya ang nangyari. Biglang napatigil ang binata. Dali-dali siyang nagmumog at lumabas ng banyo. Pagkatapos ay nagtalakbong siya ng kumot na animoy nagtatago sa kung sino. Tanghali na nang magising si Cedric kinabukasan. Pababa na siya nang mapadaan siya sa silid ng bata. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang kabog ng dibdib niya habang nakatayo siya sa tapat ng pintuan. Purong sulong siya noon kung sisilip ba siya o hindi. Hanggang sa marinig niya ang pag-iyak ng bata. Agad siyang napatakbo sa loob at naabutan niya ang bata na nakatayo habang nakahawak sa gilid ng crib. Biglang nag-init ang ulo ni Cedric. Minsan na kasing nahulog sa kama ang bata nang dahil sa kapabayaan ng yaya. Madilim ang mukhang kinuha niya ang bata at sa kanya hinanap si Micah sa ibaba. Micah, bakit naman iniwan mo mag-isa ang bata sa kwarto? Bungad ni Cedric nang sumulpot sa kusina. Napalingon si Micah na nooy kasalukuyang nagtitimpla ng gatas. Ay, gising na ba? Sorry ha, inihahanda ko na kasi yung gatas niya. Sa susunod kung may gagawin ka, tawagin mo si Joy o kaya si Millie. Pero wag mong iiwang mag-isa ang bata. Ani Cedric habang ipinapasa sa kanya ang bata. Hindi na nagtangkap ang mga tuwiran si Micah. Dahil aminado naman ito sa maling nagawa. Hindi na rin kumibo si Cedric, na nooy agad na rin siyang tinalikuran. Gamit ang isang kamay, ipinagpatuloy ni Micah ang pagtitimpla ng gatas habang karga ang bata. Pero agad naman siyang nilapitan ni Manang Bet. Micah, ako na riyan. Narinig niyang sabi nito mula sa likuran. Kinuha ni Manang ang bote ng gatas na hawak niya at saka nito nilagyan ng tubig. Pagpasensyahan mo na si Cedric. Nadala na kasi siya sa mga pabayang yaya na nakukuha niya sa agency. Okay lang po yun. Naintindihan ko po. Mahinang sabi niya. Sa maghapong iyon, hindi siya pinansin ni Cedric. Tamang nakatingin lang ito sa kanya. Pero hindi siya nito kinikibo. Naisip niya na malamang ay hindi talaga nito nagustuhan ang ginawa niyang pag-iwan sa bata. Kinakabahan na siya noon na baka bigla na lang siyang ibalik ni Cedric sa bahay nila. At pag nangyari yon, mapipilitan siyang pakasalan ito nang walang kasundo ang magaganap sa pagitan nila. Lingid sa kaalaman niya, sa mga sandaling iyon, hindi siya magawang harapin ni Cedric dahil sa nangyari nang nagdaang gabi. At hindi sa dahilang inaakala niya. Paulit-ulit kasing bumabalik sa alaala nito ang pagdidikit ng mga labi nila, kaya hindi ito komportableng humarap sa kanya. Kasalukuyang nilalaro ni Micah ang bata nang bumungad sa pinto si Cedric. Bihisan mo ang bata, magsisimba tayo. Blanco ang mukhang sabi nito. Biglang natigilan si Micah. Tayo? Kasama ako? Alanganing tanong niya. Oo, bakit? May problema ba? Wala akong susutin. Mabilis niyang sagot. Naglakad papasok sa kwarto si Cedric
at saka nito binuksan ang cabinet. Doon tumambad sa kanya ang mga nakahanger na damit pambabae. Pumili ka na lang dito. Bilisan nyo lang para makahabol tayo sa panghuling misa. Hihintayin ko na lang kayo sa kotse. Anito, bago ito lumabas. Hindi pa rin magawang tuminag ni Micah, na nooy dismayadong nakatingin sa hanay ng mga damit. Wala kasi talaga siyang balak sumama sa mag-ama. Micah, ako nang bahalang magbihis sa bata. Magpalit ka na ng damit at naghihintay na sa baba si Cedric. Ani Manang, na nooy nagmamadaling pumasok sa silid. Malamang ay pinaakyat ito ni Cedric para tulungan siya. Hindi pa rin tumitinag si Micah sa pagkakaupo, kaya muli siyang binalingan ni Manang. Ano pang hinihintay mo? Tinag na riyan. Ayaw ni Cedric ng babagal-bagal. Mabigat ang mga paa na tumayo si Micah at saka siya nagbihis. Tahimik at nakatungo lang ang ulo ni Micah sa sahig habang nagmimisa. Hiniiwasan niyang mag-angat ng ulo sa takot na baka may makakita sa kanya. Kalong-kalong noon ni Cedric ang bata na nooy nakaupo sa bandang kanan niya. Para silang isang pamilya kung titingnan. Ang cute ng baby, kamukhang kamukha ng mami. Narinig ang sabi ng babae na nakapwesto sa gawing likuran. Bahagyang umusog si Micah papalayo sa mag-ama. Pero agad namang humabol sa kanya ang bata. Kaya ipinasa ito ni Cedric sa kanya. Natapos ang misa nang hindi namamalayan ni Micah. Wala kasi sa loob niya ang pagsisimba. Wala ka pa bang balak tumayo riyan? Ani Cedric. Kanina pa pala ito nakatayo at naghihintay sa kanila. Bahagya itong yumuko at kinuha sa kanya ang bata. Pagkatapos ay nagpatiuna na itong lumabas. Mag-dinner muna tayo bago tayo umuwi. Ani Cedric habang naglalakad sila papunta sa kotse. Pilit nagpapakuha sa kanya ang bata noon, kaya tumigil si Cedric sa paglalakad. Kinuha nito ang nakasabit na bag sa leeg niya. Pagkatapos ay pinasa nito sa kanya ang bata. Pamilyar si Micah sa restaurant kung saan itinigil ni Cedric ang sasakyan. Madalas kasi silang kumain doon ng boyfriend niyang si Neil. Hindi na komportable si Micah noon. Nag-aalala kasi siya na baka bigla na lang nilang masalubong ang boyfriend niya. O di kaya may makakita sa kanila. Pwede bang sa iba na lang tayo kumain? Tanong niya kay Cedric. Bakit? Ayaw mo ba ng pagkain dito? Medyo traffic na kung lalayo pa tayo eh. Dito na lang tayo. Walang nagawa si Micah na nooy nagpatiuna ng maglakad. Pero bigla siyang natigilan at bahagyang napaurong. Nang matanaw niyang naglalakad pa palabas ang dalawang kapatid na babae ni Neil. Pabilis ang tibok ng puso niya habang papalapit ang dalawa. Diyos ko, anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Ilang di pa na lang ang layo ng mga ito nang bigla siyang humarap kay Cedric. At sa kanya ito hinalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ng binata na nooy napahawak na lang sa likod niya. Sa posisyon nilang yon, natakpan ang mukha niya ng bata kaya napakngiti lang ang mga kapatid ni Neil nang mapadaan sa gilid nila. Nanatili siya sa ganong posisyon hanggang sa tuluyan ng makalampas ang mga ito. Para saan yun? Kunot ang noong tanong ni Cedric nang bumitiw si Micah. Sorry, hindi kasi nila ako dapat makita. Anang dalaga. Bakit? Sino ba ang mga yun? Hindi ba nakakasagot si Micah nang biglang may magsalita mula sa likuran niya? Micah darling, is that you? Nagtatanong ang mga matang tumingin si Cedric sa dalaga. Gumuhit naman ang alanganing ngiti sa mga labi ni Micah. Mariin pa itong napapikit bago lumingon sa likuran. Tita Belle, tanging nasambit ng dalaga. Todo ang kabog ng dibdib ni Micah noon. Hindi na niya magagawang magkaila pa dahil huling-huli na siya ni Cedric. How are you? Tanong ng babae matapos humalik sa pisngi ni Micah. Okay naman po. Nakabalik na po pala kayo? Alanganing tanong niya. Oo, ngayon lang. Dumiretso muna kami rito para mag-dinner. Actually, kasama dapat namin si Neil. Kaso may bigla ang lakad daw. Hindi mo ba napansin sila Neddy? Kalalabas-labas lang nila. Kunway ngumiti si Micah sabay lumingon sa likod.
Nandito rin po pala sila? Yeah, nauna lang silang lumabas sa akin. Sino yung kasama mo? Anang babae sabay tingin kay Cedric. Pero tila natigilan ito nang mapansin ang batang hawak ng binata. Kanino anak yan? Kunot ang noong tanong nito nang bumaling sa kanya. Tita, it's not what you think po. Agad na sabi ni Micah. Doon na sumingit si Cedric. Hello po, I'm Cedric. Nito at saka nito inabot ang kamay sa babae. Hi, I'm Belle. Anak ko yung boyfriend ni Micah.